Ay, 12. Hebrews po, chapter 12, 1 and 2 po ang ating pag-aaralan sa ating pong final challenge ngayon pong linggo ng hapon. Hebrews chapter 12, 1 and 2. Kung nakita na po ninyo, babasahin ko po ang verse 1. Kayo pong lahat, verse 2. Hebrews chapter 12 po, verse 1. The Bible says, "Wherefore, seeing we also are compassed about with so a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and that's the sin which doth so easily beset us. Let us run with patience the race that is set before us." Kayo po sa verse 2, read. Looking unto Jesus, the Lord who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Amen. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo po ay pumikit. Hingin po natin ang gabay sa ating Panginoon. Shall we pray? Ama naming banal, maraming salamat pong muli sa napakagandang fellowship po kanina sa aming lunch. Salamat po sa lahat ng mga families, kababaihan, na naghanda po ng aming pagkain mula po sa mga ulam, kanin, dessert, inumin. Tunay nga po, Panginoon, lalong naging masarap po ito sapagkat sama-sama po kaming nagtitipon dahil po sa inyo. At higit sa lahat, Lord, sa maikling mensaheng ibigay mo sa amin mula sa inyong mga salita, higit kang gumawa sa puso ng bawat isa. At kung meron pong isa o dalawa, o higit pa na mga kasama po namin sa pagtitipong ito na hindi pa nakakasiguro ng langit, hindi pa niya natatanggap ang buhay na wala hanggan, nawa, Panginoon, ang araw na ito ang maging oras, araw na kanyang tatanggapin ang buhay na wala hanggan na bigay po ng aming Panginoong Hesukristo. Sa inyo na po namin hiningi ng tawad ang aming mga pagkukulang at panatilihin niyo pong matahimik ang aming kapaligiran. Sa pagdating po ay aming dalangin in Jesus Christ's name. Amen and amen. Ulihin po ang ating Panginoon. Makakaupo na po tayo. At wala ko buwan. Diyan si Jacob. ayan, salamat po. Amen. So, ngayong hapon po, mga minamahal, ay pamamagatan po natin ang ating mensahe. Ito pong panghapong anniversary message po natin. Ito po ay ating pamamagatan sa verse 1. Let us run the race that is set. Let us finish the race that is set before us. Yan po ang pamagat ng ating mensahe. Let us finish the race that is set before us. Let us finish the race. At alam niyo po, mga minamahal, pag binasa po natin ang Word of God, napakarami pong mga talata na sinasabi ng salita ng Diyos na ang buhay na ito na kinakaharap natin ay isang takbuhin. Isa pong bagay dyan, dito po sa aklat ng mga gawa. Tingnan po ninyo ang binanggit sa Acts chapter 20 as a foundational Bible references for our topic this afternoon. Ano po ang sabi sa Acts chapter 20, 24? Amen. Sabi po dito, "But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God." So napakaganda po na binanggit dito ng Apostol Pablo na sinulat po ni Lucas sa aklat ng mga gawa na ngayon ay salita po ng Diyos. Walang pumigil sa akin, ni tingnan mahalaga ang aking buhay upang matapos ko lamang ang takbuhin o course na may gala, ang gawain na pinagkaloob sa akin ng Panginoon, na magpakilala at ipahayag ang ebanghelyo ng ating Panginoon. So makita po natin, mga minamahal, ang buhay pala natin ay para pong race, para po tayo nasa Olympics, para po tayo nasa sports fest, para yung mga estudyante sa intraps. Isa pa pong talata sa aklat po ng Korinto,
Ayan, another Bible references po for us to have in our foundation ng ating introduction. Ano po ang sabi sa 1 Corinthians chapter 9? The same writer, the Apostle Paul, written an epistle to the, or book to the, yung mga nasa unang Korinto po. Ito pong Corinth ay nasa Greece. Ano po ang sabi sa 1 Corinthians chapter 9? 25, ano po ang sabi ng Word of God? And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it of the incorruptible crown, but we an incorruptible. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Ano? So binanggit po ng Apostol Pablo na ang lahat ng sino mang naghahangad na maabot ang kasukdulan ng kagalingan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ito'y ginagawa nila upang maabot ang koronang nasisira. Subalit tayo naman ay koronang hindi nasisira. Ang paglilingkod ho pala sa Panginoon, may reward sa langit. Amen. Dito sa lupa, napakabuti ni Lord, yung reward sa langit, ine-extend na niya sa lupa. Ano? At ang sabi nga rito, kaya ako nga ay tumatakbo, hindi na nagbabaka sakali. Ako'y lumalaban na hindi bumubuntag o sumusuntok sa hangin. Sabihin, may tinutumbok po ang ating buhay Kristiyano. Amen? Kayo po ba'y naglaro na ng basketball na wala pong goal? Eh kahit magaling ka mag-dribble, walang score. Dahil ang score, dun sa goal. Doon din po sa ano po ba yung pana? Archery. Archery, di ba? May target po yun. Wala pong mananalo kung puro ang titirahin mo kung ano-ano lang. So may goal, yung po ang sabi. Tapusin natin. And then isa pa po, 2 Timothy chapter 4. Yan, ano? Sabi po ng Word of God, 2 Timothy. Ayan, ito po yung nasa New Testament. Minsan binibiro ko po yung aming mga members. Ang tagal makita yung 2 Timothy. Sabi ko, katabi lang yan ng Genesis. Pati ako gagahan na to. 2 Timothy chapter 4. Ano po ang sabi ng Word of God dito? Verse 7. 2 Timothy chapter 4, verse 7. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So, finish my course. Sabihin yung takbuhin. Kaya ang buhay ho pala natin mga minamahal ay parang isang karera na hindi pwedeng ikaw ay hindi tumakbo sapagkat doon ka nilagay ng Panginoon. Simula nung tayo po ay tumanggap kay Jesus bilang ating tagapagligtas, naunawaan natin na tayo'y makasalanan, naunawaan natin na tayo'y papunta sa impyerno, gaano man tayo kayaman, gaano man tayo katalino, gaano man tayo karelihiyoso, lahat pala tayo ay patungo sa impyerno. Pero naunawaan natin ang John 3:16, naunawaan natin yung Romans 5:8. But God commended His love toward us in that while we were sinners, Christ died for us. Naunawaan natin na si Kristo lang pala ang daan patungo sa langit. Siya lamang po ang susi. Kanina po may nagkukwentuhan po kami tungkol sa susi. Di ba? Lahat ng susi ay ng pinto ay may susi. Pati sasakyan. Kahit ipa-duplicate mo yan, pero isang uri lang yan. Ganon din po sa langit, hindi po reliyon ang paraan. Hindi yan ang susi ng langit. Hindi ang ating kabutihan, kundi si Jesus Christ Amen. lamang po. No, lagi namin tinuturo sa mga bata yung eroplano. Sabi namin sa mga bata, pagka nagtuturo sa mga bata, marunong ba kayong gumawa ng eroplano? Alam nyo ba ng eroplano ay katulad ng ating kaligtasan? Maraming tao ang gustong mapunta sa langit sa pamamagitan ng relihiyon. Yan yung eroplano. So, naintindihan niyo mga bata? Opo naman yung mga bata. Alam niyo ba mga bata na yung relihiyon, parang eroplano, hanggang dyan lang sa hangin, sa alapaap. Ang patutunguhan niyan. Ganyan po ang relihiyon. Hindi ka madadala sa langit, nasa alapaap lang. No? At ang iba naman, ang ginagawa ay rocket ship, mga bata, spaceship. Gusto kong makarating sa langit. Hindi lamang eroplano ang kanilang pinipilit gawin, sakyan, kundi yung rocket ship. Ang rocket ship, madadala ka ba sa langit? Hindi. Hanggang dyan lang po yan sa
galaxy. Outer space. Sa 8 planeta na nakikita natin. Ano, yan po yung ating mabubuting gawa. Yan po yung pagsisikap natin sundin yung 10 Commandments. Ano? So, hindi relihiyon yung eroplano, hindi rocket ship, woo! No? Sino ang paraan patungo sa langit? Mga bata, si Jesus Christ. Amen. Amen. Siya ang tagapagligtas. So, Sandro, sa'yo na to. Oh, Amen. May maligno sa inyo. Kasi di sa Sandra. Yung mga Christian, alam natin, yung mga evil spirit, takot po sila sa atin. Pag nagbabasa tayo ng Bible at nagpe-pray. Amen. Ano ha? At sa church minsan, marami rin mga evil spirit, pag dumating na yung offering, yan, natatakot sila. Biro lang po. So yun po mga kapatid, no, na nagsimula po ang takbuhin ng buhay natin, noon tayo po'y nasahib. Amen. No? Ang tanong, magpapatuloy ka ba na abutan ka pa ng 11 years, 12 years, 13 years, 14 years, 15, hanggang dumating na ang Panginoon. Alam niyo po, ang paglilingkod sa Panginoon, yan po'y takbuhin. Ano? At hindi lamang po, pati po yung iyong pag-aaral mga bata, sino yung mga nag-aaral dito? Say amen. Amen. Di ba? Yung mga nag-aaral bata, ano, huwag kayong mag-aaral dahil lang may baon, masarap ang ulam mo, longganisa. No? Nung kami po ay maliliit pa, pagalingan po ng ulam. Pero ang lalagyan po namin nun, hindi po yung mga mamahali. Lalagyan na lamang po ng Magnolia ice cream. Pag tinanggal mo gano'n, itlog, ako naman itlog na maalat, may kamatis pa, So, maglingkod kayo, mag-aral kayo mga bata, sapagkat ang pag-aaral ang isa sa pinakamagandang kayamanan na ibibigay papamana ng mga magulang. Amen. No? Yan pong pagtatrabaho, yan din po ay race. Yan po ay dapat nating, wag po nating gayahin yung iba, di po ba? Na kapag nagtatrabaho ay ganun-ganun na lang. Yan po yung paglilingkod rin po sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. At higit sa lahat yung pagpapamilya, yan din po ay takbuhin. Kaya tayo po ay natutuwa na maraming mga husband and wives, children, na sila po ay lumalaki, lumalago, tumatatag ang kanilang pagpapamilya. Meron nga daw pong commercial ba yun o kwento, na yung lolo nasa 90 ata, 85 to 90, nagde-date pa sila sa McDonald's. At ang order nila, dahil senior citizen, syempre, mura. Isang Coca-Cola at isang hamburger. Napaka-sweet nila. At ang gagawin pa po ng lolo, hihiwain yung hamburger. Hati pa sila. At hindi kumakain yung lalaki, yung babae muna. So tinanong sila, napaka-sweet niya naman po, lola at lola. Ano? Bakit po ba una-una kayo kumain? Papaano po, iisa lang ang postisyon namin. No? Hiraman na. So, napakahalaga po, mga husband and wife, na maging matatag ang inyong relasyon. Meron po ba naghihiraman ng postisyo rito? Kami po. Pakilubog nyo lang po sa asin na may mainit na tubig. So yun po mga kapatid, no? Takbuhin din po, ipagpapalaki sa mga bata. Naku, sa Pilipinas po, grabe po. Ang mga kabataan ngayon doon. Siguro dito rin po sa inyo na hindi, noon, pagka alas 6, nasa bahay na tayo. Naghihinawa na ng mga katawan. Diba? Pasok na, diba? Ngayon, ang nasa labas po ng umaga ng alas 6, sino po? Ang mga magulang. Hinahanap. Saan tayo natulog ang anak ko? Inabuta po ng umaga sa kaiintay sa mga kapatid. So, yan po ang hamon ng buhay. No? Pero sa gawain, ito pong Landmark Bible Baptist Church ang magpapatuloy po dito sa Milan, Italy, ay hindi po yung mga unbeliever. Tayo po nakaanib dito. Amen. Tayo po ang magpapatuloy at uusad ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Huwag po tayong tumigil. Diba? Alam niyo po ba na ang Olympics, talagang meron silang literal po na, ano tawag doon? Protocol. Rules. Pag ikaw ay kasama sa marathon. No? By the way, ang paglilingkod po pala sa Panginoon, hindi po yan sprint. 200-meter dash. Yan po yung marathon. Hindi po pabilisan, patagalan. No? So, hindi ka pwedeng lumipat sa kabilang lane. Kasi foul yun. Madidisqualify ka. Hindi ka pwedeng mauna doon sa putok. Kinakailangan pagbutok ng baril, doon ka palang tatakbo.
No? So, ganun po ang buhay na ito. Kinakailangan may guidelines tayo. Ano po yung guidelines natin? Ang salita po ng Amen. Panginoon. Kung kayo po'y karpintero, anong ginagamit na panukat? Metro. Ruler. Di po ba? Kung kayo po ay may lagnat, ano ang kailangan mo? Thermometer. Di po ba? So, para malaman mo ang buhay mo kung tama at ayos ang pagtakbo nito, kailangan po natin ang Word of God. Kaya salamat, meron pong Pastor Manuel. Amen? Amen. Meron pong Landmark Bible Baptist Church Brethren. Na kayo sa Pilipinas, dito, ay tayo po'y nagpapatuloy. Iusad ang pinakamataas na gawain sa buong mundo. And that is the ministry of the Lord Jesus Christ. No? Alam nyo, si George Bush, kung di ako nagkakamali, si George W. Bush Jr., meron po siyang pinarangalan na Pilipina, na ito ay kasama sa kanyang kitchen staff, tagapagluto, tagapaghain. Ano? Imagine Pilipina. Iniharap sa White House, pinarangalan niya lahat, isa ron Pilipina. No? So sana ganun din po tayo, na sa harap ng Panginoon, Amen. ikarangal niya tayo. Amen. Na tayo po ay nasa gawain ng Panginoon. Kaya sa lahat po ng ating mga bisita, kamag-anak, loved ones, dabarkads na naririto, hindi po aksidente na nandito kayo para kumain lang. Amen? Nandito po kayo, dinala kayo ni Lord Jesus sapagkat may plano siya sa buhay mo na kung saan doon mo mararanasan ang tunay na pagpapala. Alam nyo, ang isang tao po na nakakarating sa race, nakakarating sa finish line, di po ba? Malungkot po ba yan? Masaya. Di ba? Umiiyak po ba yan? Masaya yan. Bakit? Sapagkat tinamaan niya na yung finish line po na yan. Kaya, pansinin po natin ang apat na factors, paano natin matatapos ang takbuhin na to ng ating buhay. Ikaw ba'y napapagod na sa iyong buhay bilang tao, bilang Kristiyano, ano? Sa iyong family responsibilities, sa iyong work responsibility, sa iyong pag-aaral, meron pong makatutulong sa atin. Number 1, let us finish the race. Number 1, ano po ang una? Learn from the clouds of witnesses. Verse 1. Yan po yung ating pong message ay textual message or preaching. Sapagat yung mga verse lang po, doon lang po natin lilimi-limiin, kukunin ang mga outline po natin. Gising pa po ba kayo? Amen? Amen. Number 1, learn. Gising ka pa. Learn. Ano po, Pastor, yung learn? Ito po sa verse 1. Sabi po ito, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Yan po yung number 1. Learn from the clouds of witnesses. Hindi natin alam kung nakikita tayo ng mga nauna sa ating mga Bible characters, pero alam natin, nakikita tayo ng Panginoon. Bakit learn? Kasi yung chapter 11 po ng Hebrews ay listahan po ng Hall of Faith. Hall of Faith. Sino-sino po yung mga nilagay dyan? Yung mga nagpamalas ng kakaiba, aktibo, nag-excel sa kanilang Christian life, na sila po ay hindi iba sa atin. Bakit? Tao rin sila na nakakilala kay Lord. Amen. Na kaya nila, kaya mo rin. Isang halimbawa po si Abraham. Ayan, sino po si Abraham? Siya po yung mayamang milyonaryo at negosyante. Siya po ay inutusan ni Lord iwanan yung kanyang birthplace at sumunod sa Panginoon. Na hindi sinasabi ng Panginoon saan siya pupunta. Hello? No? Nagtiwala lang siya kay Lord at iniwan niya. At sinabi ni Lord na ikaw ay tatawaging Abraham. Dati Abraham po siya. Si Sarah ay Sarai, no? Sapagkat ikaw at si misis mo ang magiging ama ng mga bansa. No? At nagulat nga nung si Abraham ay 100 years old, yung misis niya ay 90. Diba? Doon sinabi ng Panginoon na magkakaanak siya. Imagine, ilang menopausal period na po naranasan ni Sarah. Sinabihan ka siya ng anghel, Sarah, magkakaanak ka. Bagay kay Abraham, natawa po si Sarah, kaya
Diba? So, yung pananampalataya, at nagkaanak naman sila. Pagdating naman ng Genesis 22, pinahahandog naman ni Lord si Isaac. Sabi, siguro nasa isip ni Abraham, si Lord naman, nagbibiro ba to? Nung nanganak ang misis ko, 90 years old. Ngayon, nung lumaki na yung anak ko, binata na, 14 years old. Parang si, edad siguro ni Gerald o ni, no? Iahandog ngayon sa, talaga iahandog po, may susunugin. Dinala pa rin po niya sa Land of Moriah. At ang sabi niya sa mga alalay, mag-intay kayo rito, babalik kami uli. Imagine, yung pananampalataya ni Abraham. No? So, yun po ang ating makikitang ehemplo. Amen? Amen. Meron nga pong isang bata, sabi po nung pastor niya, no? Sabi nung pastor niya, ang ating probinsya ay walang ulan. Pagkatapos ng worship service sa hapon, pupunta tayo sa bukid para mag-pray tayo ng ulan para ang mga pananim, kasi nung panahon nila 19th centuries, ay delikado pag walang ulan yung mga pananim. Matutuyo, tigang. Ano? Nung hapon ng worship, no? Tapos na po yung worship, nagulat po yung pastor. Yung isang babaeng bata, may dala pong payo. Sabi nung pastor, ano gagawin mo dyan? Ba't nagdala ka ng payo? Sabi niyo, pastor, magpe-pray tayo ng ulan. Di nagdala ako dahil baka ulan na. Amen. Buti pa yung bata, may pananampalataya. Minsan tayo kulang sa pananampalataya. So yun po mga kapatid, tayo po ay makita natin yung halimbawa ng kanilang faith. Ano? Hindi lamang po si Abraham, sino pa po? Ang isa pa po natin pwedeng tingnan dyan, si Noah. Diba? Si Noah ay pinagawa ng barko. Ano si No, Noah? sa Bible nga po ay arko. Ano? Amen? Imagine, wala pa po sila naranasang baha. Wala pa po sila naranasang ulan. Pero sabi ni Lord, gumawa ka ng barko, ito ang size. The length, the width, the depthness. Yan. Binigay, the width, no? Sinunod naman niya. At anong gagamitin kahoy? Yan. At habang siya po ay naggagawa ng barko, siya po ay nangangaral. 100 years, wala pong nakinig. Walang nabaptize. 100 years. Ang nabaptize lang ay 8. Yung asawa niya, yung 3 niyang anak na babae, ay 3 anak na lalaki, at yung mga manugang. At pinapasok ang 2 uri ng hayop, pati suso. Sabi ni Noah, bilisan nyo, baka umulan na. Sige. 2 klase, babae at lalaki. No, so makita natin. So, at meron silang nakitang rainbow na yung rainbow ay covenant ni Lord na hindi ko nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha ng tubig. And alam po ng mga bata yan. Amen. Alam niya. So napakaganda po mga minamahal. Noah, no, yung kasipagan niya, Abraham, yung kanyang pananampalataya. Enoch, yung consistency ng Christian life ni Enoch. Siya po ay ni-rapture. Dalawa lang po ang ni-rapture sa church, sa mundong ito, sa history ng Christianity, sino? Si Enoch at saka si Elijah. Diba? Sila po ay kinuha na hindi namatay. Kaya maganda po yung talaga nagpe-pray tayo ng rapture. Kasi wala na tayong life insurance, wala na tayong babayaran, lote. Dahil tayo po ay uuwi ng literal na susunduin tayo ng Panginoon. Pero kung ano man po ang kalooban ng ating Panginoon. So yan po si Elijah, yan po si Enoch, no? And then we have Moses. Sino po si Moses? Si Moses po ang nag-deliver ng 600,000 na mga Hudyo sa kamay ni Pharaoh. At nung pagbinasa niyo po ang Book of Exodus, chapter 14, yung pong nilakaran nila, hindi po burak, hindi po puti, maalikabok, tuyong lupa. Imagine, karagatan po yan, hinati ng Panginoon. Sabi nung isang atheist, no, totoo ba yung kwento na yan? Na may hinati, balita namin, yung Red Sea, hanggang ano lang yan wala pang isang tuhod yan Hindi totoo yan. Walang kibulang yung Kristiyano dahil hindi alam ng atheist yung Bible.
Sumunod na isang linggo, nagkita sila. Sabi mo last week, yung Red Sea, wala pang hanggang tuhod ang tubig. Alam mo ba, saan ka nakakita ng mga nalunod na mga farao, ay yung mga hukbo ni farao, sa pamamagitan ng isang tuhod na ng tubig? Kasi pinuksa po ng Panginoon yung humahabol kay Moses at sa mga Israelita. Amen? So, Amen. Yan po mga ginagawa ni Lord na yan, na halimbawa, gagawin din po ni Lord sa atin yan, sa ibang mga kaparaanan. No, meron po kaming nung ako po yung nagpastor sa Taguig, 1990 to 2002, no? Meron po kaming isang dalaga dun, sis. Siya po ay merong rheumatic heart. Sakit sa puso. Ang sabi po ng doktor sa magulang, pag dumating ng 14 anyos yan, kasi rheumatic heart, butas ang puso eh. Alam niyo mga minamahal, itong dalaga na to ay na-save at na-baptize pa sa Baptist. No? Amen. Ako po yung nag-baptize sa kanya, sa pamilya sa magkakapatid, si Sir Susan. At ito pong dalaga na to, nagkaasawa. Ngayon, 2 na anak, mga binata na. Kolehiyo na. Pero sabi ng doktor, may tanin ka na. Hindi po natin matatawaran ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi po masama yung doktor, ano? Pero ang hindi kayang gawin ng doktor at gamot at ospital ay may kababalihang kayang gawin ng Panginoon. Amen. Tama po. Meron nga pong isang lola raw po, hindi ko lang po alam kung saang bansa, pero bulag po yung lola, matanda na. Siya po ay na-challenge sa preaching ng pastor. Sabi niya, pastor, nagputuro kayo ng soul winning. Ano po kaya pwede kong gawin? Lola, bulag na kayo, malabo na mata nyo, at may edad na kayo, prayer na lang po ang kayang maaaring ninyo sigurong gawin. Alam nyo, sabi niya, salamat po, pastor, sa inyong payo. Pero talagang gusto ko pong mag-soul winning. Alam nyo po ginawa nung lola? Lola na po, 80 or 90. Meron po silang Bible sa bahay, pinalagyan po niya ng marker, kulay apple green. Tama ba? Apple green, yung parang yellow na patingkat-tingkat. Ayan, neon green. Ayan, John 3:16. At ito pong lola ay nagpapaakay sa kanyang apo. Doon daw po sa eskwelahan. Nasa tuwing may lalabas na mga estudyante, Boy, pakibasa mo nga yung kulay neon green. John 3:16. Yun po ang lagi nang ginagawa pag may uwi na eh. Alam niyo po, ayon sa kwento, hindi po ito bola, no? 24 po, sa dami ng mga na-save na mga bata, mga binata, mga bata, no? 24 daw, pastor, ang nag-missionary. Amen. Bulag po yun. Pinababasa lang niya yung John 3:16. Amen. Ina-explain ng konti. Mga minamahal, learn from the clouds of witnesses. Si David, sino yung kalaban ni David? Oh, 9 feet. Ano, sa basketball pa lang po, hindi ka na mananalo. 9 feet. Hindi na po tatalon yan. Ano? Pag nag-dunk ka, nag-shoot ka, hihipan na po yung bola doon. Wala kang panama. Pero si David ay ang lumaban. Lahat po ng mga sundalo, bahagang buntot, takot, at lalo na po si Haring Saul. Pero salamat, meron David. Amen? Amen. Ano po ang ginamit niya? Sling. Oh, sling. Ano po yung sling sa Tagalog, mga bata? Tirador at bala na bato. Kumuha siya ng 5 makikinis na bato. No? Pero sabi ni King Saul, teka David, hindi mo pwedeng gamitin yan. Kasi yung kalaban mo, bihasa. Simula pa nung kanyang kabataan, lumalaban na. Pangalawa, siya ay eksperyensado. Pangatlo, meron siyang mga sandata. Kaya isuot mo ang aking baluti, gamitin mo ang aking espada, gamitin mo ang aking shield. Nung nilagay po kay David, naku, mukha po siyang robot. Naku, bahala. Hindi kasya. Kasi nga si David nasa 14 to 16. Ano ang gagamitin mo? Tirador po. At bato. At alam niyo, sabi pa ni David, alam niyo, mahal na hari, bakit ito gagamitin ko? Kasi nung ako po'y nag-aalaga ng mga tupa, meron pong dumating na leon. No? At ang ginamit ko po ay tirador. Patay po yung leon. At isang araw na naman po, mahal na hari, meron pong oso.
Lalapain po yung mga tupa. Pinagtanggol ko po, mahal na hari, sa pamamagitan ng tirado. Nilalagyan ko po ng sounds dahil Amen. inaantok na kayo. Okay. Parang lang naman, no? Naninigurado tayo. No? At itong higanting hindi tuloy na ito. Ba, grabe po. Talaga, ininsulto ni... Kasi si Goliath, minamak. Ano tawag sa Tagalog po yung mak? Tinutuya, iniinsulto, kinukutya, pinagsasalitaan ng masama ang pangalan ni Lord. Lalo sa panahon natin, di ba? Ang mga salita ng mga tao, Bully. yun talagang pati pangalan ni Lord sa pilik. Kaya pag minsan manonood kayo ng pelikula, pipiliin nyo yung wag yung maraming curse. Pangalan pa ni Lord. Let us not use the name of God in vain. Right. So yun po mga kapatid, natalo po ni David. At nung tinamaan po si Goliath, saan? Sa noo, sa sentido. Paano po siya bumagsak? Dapat pa ganyan. Siya po ay pasubso. Bakit? Binato ka ng Panginoon, walang yakap. Yung kapangyarihan ng Panginoon, ang talagang tumalo kay Goliath, hindi si David eh. Bakit siya yung instrumento? Ang tumalo kay Goliath ay ang Panginoon. Amen. At sa buhay na to na maraming problema, hindi natin kaya. Pero pagkasama mo si Lord, kayang-kaya. Amen. Kayang-kaya po sa biyaya ni Lord. So, yan po, si David. At ito pa po ang isang pinakahuli. Si Gideon. Kilala niyo po si Gideon? Amen. Hindi po yung nagtitinda ng mani. No? Si Gideon po ay sabi ng Panginoon, ang dami-dami mong sundalo. Bawasan mo pa yan. No? Ang sundalo niya ay halos daan-daang libo. Naging 22,000. Sabi niya, marami pa yan para sa mga Pilisteo. Ano po ang gagawin ko? Panginoon, ganito yan. Binawasan ni Lord. Sabi ni Lord, lahat ng mga takot, pauwiin mo. So yung 100,000 po, 200,000 po, 300,000. Ang natira, 22,000. Lahat daw ng mga takot, umuwi. And then, sabi ni Lord kay Gideon, bawasan pa natin yan. No? Ano po gagawin ko? Panginoon, dalhin mo yung 22,000 na yan sa sapa. Lahat ng iinom na parang aso, pauuwi mo yan. Pero yung sumalok ng tubig sa sapa at nagmamatsyag, yun ang isasama mo. Dinala niya, mga kawal, doon tayo sa ilog, let's have a swimming party. Pagdating po na ron, nagligo pa yun. At ano po nangyari? Pero yung ilan yun natin na? 300. Nakasalo, nakaluhod lang, at naka-ready, baka may kaaway. Sabi ng Panginoon, yung 300, yan ang isasama mo. Nahimatay po si Gideon. Kasi daan-daang libo, 300. Right. Pero sabi ni Lord, ang laban na yan ay laban ko. Amen. Hindi po ba? Sometimes, hindi po totoo yung ang ministry, kailangan paramihan para may mangyari. Kahit ilang pamilya lang yan. Pero ito ay talagang committed kay Lord. Amen. No? May mangyayari. Amen. So, learn from the clouds of witnesses. Number 2 na po tayo. Bibilisan po natin at baka dumilim na ang kapaligiran. Sa bagay, minsan lang naman, kami po ay Pilipinas pa uwi kayo. Diyan lang naman sa tabi natin. Number 2, learn from the clouds of witnesses. Ano po sabi sa verse 1? Lay aside every weight and the sin that so easily beset us. Ayan, lay aside every weight. Number 2, paano natin ma-finish yung course na ibinigay sa iyo ni Lord? Sa pagpapamilya, sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, at maging sa paglilingkod sa Panginoon. Na marami mga Kristiyano minsan ang nanghihina, nanlalata, at alam nyo talaga, may dahilan talaga. Pero magpatuloy po tayo. Ano po ang pangalawang sekreto? Lay aside, ano po sa Tagalog yun? Bitawan mo. Lahat ng mga bigat. At alam niyo po, lahat daw po pala ng mga marathon runner, wala po nagmamarathon runner na may daladalang mga container, daladalang mga shoulder bag, mga body pack. Halos ang damit po nila ay parang Magagaan. At yung sapatos po nila, hindi po naka-heels, naka-bakya. Hindi, talagang yung sapatos nila, halos talagang goma na.
lapat na lapat. Damit na Oo. magaan. Parang damit. So, ganun din po. Kapag ano po sabihin niya, pag pupunta tayo sa church, iwanan natin sa ating kaisipan, sa puso natin, yung mga planchang hindi natanggal yung saksakan, yung mga hindi na-i-on na rice cooker. Hindi, wag naman po, baka masunog. So, sabihin, lahat ng mga problema, iba minsan, pagtanghali ng tinyo kay Pastor Manuel, fried chicken. Kasi nagugutom na. So, ilagay po natin sa isang tabi lahat yun. Mga problema, mga pagsubok. Diba? Tayo mga tatay, pag uuwi sa bahay, huwag tayo uuwi sa bahay na yung bigat na mga load sa trabaho. Dadali mo sa bahay, mga anak mo. Magtatakay ba't si tatay? Nakasimangot na naman. Right. Diba? Dapat pagdating mo ron, hindi mo nadala yung mga pressure na baka ba't mahirap po talaga. Ako nga po yung mga anak ko, laging sinasabi sa akin, Tay, Pastor, Daddy, kayo po ba, daddy namin o pastor? Pag uwi nyo sa bahay, ginanon ako. Kasi minsan sa ministry, dala-dala ko sa bahay yung bigat ng mga problema. Alisan lang kami, Pastor Manuel, at medyo kakain sa Ipik, yun po yung mall sa Cabanatuan. Biglang may dadating na member, Monday yun, magpapa-counsel. Sabi ng mga bata, Daddy, wala ba kayong schedule? Paalis na tayo, may ka-counsel pa kayo. Sandali lang kayo, tatapusin natin. Kaya tinapos po namin. So, ganun po pala. Amen? Amen. Tayo mga men, huwag niyo ipapahalata kay misis na nangihina ka. Right. Amen. Bagamat sila yung weaker vessel, sabi ng Apostle Paul kay Timothy, tayo, weak din tayo, pero sila yung weaker. So, pero minsan nakakatuwa, minsan ang mga misis po, sila po yung strength ng mga mister. Right. Tayo niya ng tubig. Totoo po yan. Ang misis ko po, minsan siya yung taga-push ko eh. Sabi ba naman sa akin ni misis, Pastor, honey, nag-pray ka na ba? Tulog ka na. Sorry. Ako nga pala, Pastor. Kasi sa pagod po. So yun po mga kapatid. So, atin pong ilagay sa isang tabi mga bigat. Amen. Amen. So, ipagkatiwala natin yun. Ay, ito pa po, ilagay natin sa isang tabi yung kasalanan. Amen. We can never serve God with our right hand holding the sin, holding the world, and holding the Word of God. Right. Kailangan hanggang maaari magtagumpay po tayo sa kasalanan. Sa kahina. Tatlo po kalaban natin, mga nanay, mga adult men, mga tatay, mga young people. Ang kalaban natin, number one, our weaknesses. Amen. Nandito ang katamaran, panghusga, inggit, selos. Dito po sa Europe, kayo po mga nagtatrabaho, huwag kayo maiinggit sa mga Italiano na sila'y magagaling magsalita ng Italiano, sila ay mga parang mayayabang dito. Huwag po, bakit po? Kasi anak ka ng Diyos, Amen. mahal ka ng Diyos, hindi kayo napababayaan. Huwag niyo naman po silang awayin at sakalin. Dahil kundi rin po sa pag-ayos ng ating mga papilis, hindi kayo makaka-forma rito. So yun po mga kapatid, yung kahinaan po, inggit, yan, selos. Minsan yung Facebook, maglalagay na sama ng loob. Kristyano po tayo, huwag niyo po yung sama ng loob, huwag niyo po ilalagay ito. Tama po. Minsan may nakalagay, pag bukas mo, ano ba namang buhay ito? Doon pa nagkwentuhan sa ilalim. Mare, ano nangyayari? Sumagot naman, si pare, ginabi. Huwag po. Right. Sa Messenger, okay, kasi personal touch po yun. Pero sa FB, buong mundo po, namumroblema sa'yo, si Mare. So, yun po. Ano pa po? Weaknesses? Ano pa po? Worldliness. Yung mundo. Na ang mundo natin talagang pababa ng pababa ang moralidad, espiritualidad. Kasi nga, wala po sila sa Panginoon. Right. At pangatlo po, the wicked one. Si Satanas. Si Satanas, iisa lang po yan. Pero marami siyang sundalo. Evil spirits po sila, fallen angels. At si Satanas, wala pong sungay. Wala rin pong bunto. Sa cartoons lang po kasi yan. Sa nanonood natin ng Tom and Jerry. Wala rin po siyang tinidor. Evil spirit siya na gumagawa. Kaya kaya po natin mapagtagumpayan lahat ng ito. We can finish the course. Kasi dalagang si Satanas, ang kanyang mga kampon, ayaw niya na tayo ay magpatuloy.
Kaya binanggit po sa Matthew 16:18, yung verse, tingnan po natin. Ano po ang sabi sa Matthew 16:18? The devil is our number one opposition, not to finish the race that God has set before us. Ano po ang sabi sa Matthew 16:18? And I say, And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against the church. Ano po sabi ni Lord kay Peter? Peter, thou art Petros. Isa kang maliit na bato. But upon this rock, I will build my church. So that rock is pointing to Jesus Christ. Siya po ang pundasyon ng iglesia. Kaya magpapatuloy po ang ministry na ito. Ang Pastor Magbanwa po, kahit hindi po ako nag-full-time sa Balikatan Taguig, nag-full-time sa Kabanatuan Landmark, may gagamitin at gagamitin ang Panginoon. Amen. Right. Ganun din po si Pastor Manuel. Kung hindi siya nag-respond sa call na kahit may trabaho siya, haharapin niya yung ministry. Magpapatuloy gawain. Merong itatayo at itatayo. Pero salamat ang Panginoon na lingkod niya. Pero salamat, we are proud and we are privileged to be a part of the Lord's ministry. Amen. Amen? To be a part of the Lord's ministry. No? Kung kayo nanonood po ng mga news, di ba? Mayroong mga grupo ni BP, may grupo ni BBM. Yung mga sundalo, talagang kung saan yung kanilang loyalty, nandun eh. So, hindi naman natin gustong dumuli yung ating politika. Pero makikita mo na, dapat gano'n din tayo kay Lord. Amen. Ano, tayo po ba ay kay Lord o tayo po ba ay sa kalaban ni Lord? Amen. Naalala ko tuloy yung kwento. Alam niyo po ba yung kwento nung Halloween? Meron isang mama na ulanan na tapat siya sa Baptist Church. Ito pong mama na to, naka-costume po ng Satanas. Ako sabi na, umuulan. Siyempre, mukhang demonyo siya. Yun ang kanyang costume. Tapos, pagdating po niya doon sa Baptist Church, worship service, parang ganito po. So, nung makita po ng pastor, na may Satanas doon sa pinto, natakot po si pastor, tumakbo. Nung lumingon naman yung mga deacon, takbo rin. So, lahat ay tumakbo. Maliban sa isang babae na medyo malusog, siya po ay lean yung kanyang, nakasandal. Nakasandal. No? Healing. Nakahilig yung kanyang ulo sa bintana, tulog. Kinalabit po siya ng mama. Satanas! Wag mo akong kukunin! Magkakampi naman talaga tayo eh. Hindi ko kasama yan. Sana hindi tayo ganun, ano? Right. Amen. Hindi malaman yung paninindigan. Manindigan po tayo. Amen. Ako po, Panginoon, ay magpapatuloy. Amen. So, sa biyaya ni Lord. So, yan po mga kapatid. Lay aside every weight. Number 3 na po tayo. Let us, ano yung una? Learn from the clouds of witnesses. Lay aside every weight. Number 3, let us run with patience. Verse 1 pa rin po yan. Ano po sabihin yan? Magbigay ka ng magandang effort. Amen? Amen. Alam nyo, bakit si Manny Pacquiao ay tinawag pong the People's Champ? Ang pambansang kamao. Bago mag-iba sa inyo, yung ayaw nyo kay Manny Pacquiao, gusto nyo kay Manny Pacquiao. Kasi po, pag lumalaban si Manny Pacquiao, kinakabahan ng mga Pilipino. May inatake pa ka, namatay na, tatanda ito. Mga unang previous fight siya. Bakit? Kasi pag lumalaban si Manny Pacquiao, talagang do or die. Lalo na po yung kahitikan ng karir niya na malakas talaga siya. Ang bira raw po ni Manny Pacquiao, Pastor, ay parang sipa ng kalabaw pag tumama sa'yo. Kaya si Marquez, durog na po talaga ang ilong niya eh. Kaya ayaw na lumaban yung, di ba napatulog ni Marquez si Pacquiao. Ayaw niya na, bakit? Alam niya, nakatsamba lang daw po siya. So, ganun din po pala tayo. Ibigay mo na yung best mo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Yes. Tayo mga mister, pag hahalik tayo sa ating misis, wag po yung halik natin mukhang nagkakawang gawa. Honey, I love you. Good night. Ganun po. Hindi yung halikudas. So, ibigay natin yung best natin. Amen. Palalakin yung mga bata. Gawin mo makalangit ang tahanan mo, hindi po makademonyo. Malaingkit. Ipakita mo, anak, Christian tayo, anak tayo ng Diyos, kaya pupunta tayo sa church. Amen.
Bakit pinagpapala po ang bansang England noong mga unang panahon sa US? Kasi Bible believing po sila. Binebless ni Lord ang mga taong pinangahawakan ng Word of God, lalo't mga anak ng Diyos. Hindi po tayo pababayaan. Amen. Kilala niyo ba, Brother Marlon, Sister Myra? Membro po natin yan sa kabanatuan. Ang bahay po, barong-barong. Namatayan ng asawa. Bawat taon sa buhay niya, namatay yung mga kaanak, nanay, tatay, 2 kapatid. Ang sabi nga ng mga kapitbahay, magpapatuloy ka pa ba sa baptist? Kasi taon-taon namamatayan kayo eh. Ito pong si Sister Myra, nagpatuloy pa. Ngayon, yung anak niya, 5. Yung 2 ay magkukuleyo na isa. Sila ay merong maintenance ministry sa church, tagalinis, may love gift naman po kami, at meron din pong tinatawag na music ministry. Soloist po sila, yung mga anak, nagkukwente sa children ministry. Bagamat talaga ang hirap ng buhay. Kaya minsan pagka umuulan, pinahatid na po namin o kaya pinamamasahihan na namin. Kasi nga, yung puso na maglingkod kay Lord ay talagang alam mo totoo sa biyaya ni Lord. So yung po mga kapatid, let us run with patience. Galingan natin. Kaya tayo po natutuwa sa ating mga song leader dito. Kung mag-song lead, akala mo ang kongregasyon ay 200. Dalawang kulang yata tayo. Alam mo, pinibigay. Si Pastor Manuel, pagka pinanonood ko po yung mga preaching, outline ko yata yun. Pinasarap niya, pinaganda niya, amen? Nakakatuwa po na tayo, magbibigay po kayo sa gawain ni Lord. Huwag po kayo magbigay ng tip. Ang ibigay natin, tithes. Yung tip, waiter lang po yun eh. Yung tithes ay para sa Panginoon. Para sa gawain niya, para sa lingkod ng Panginoon. So napakarami pa po. Magagawa ka sa gawain ng Panginoon. Takbuhin mo na magpagpapahinuhod. And then pinakahuli po, last, number 1, learn from the clouds of witnesses. Lay aside every way the sin that so easily beset us. Let us run with patience. And number 4, verse 2. Tingnan po natin itong Hebrews chapter 12, verse 2. Dito na po tayo magtatapos. Hebrews chapter 12, verse 2. The Bible says, looking unto Jesus. Why? The author and finisher of our faith. Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Ang ganda po ng ating pinaka-ultimate model, pinaka-ultimate pattern in serving the Lord. Who? Jesus Christ. Siya po ang ating author, siya po nagpasimula ng Kristyanismo, and finisher of our faith, pinakita niya kung paano tapusin ito, na may kagalakan, endure the cross, despising the shame. Kaya no cross, no crown. Tama? No cross, no crown. No guts, no glory. Tama? No pain, No gain. no gain. No ID, no entry. Alam niya, No honey. kapag may tiyaga, Money. may nilaga. Kapag nagtiis, may tinumis. Ay, Yung tinumis pa yung dinuguan. tinugan. Ang sarap po. Tamang-tama ang lapot ng timpla. No honey, Kahit kami po yung nagme-maintain sa kolesterol, no money. napakain po ako. Salamat po sa mga inihanda. So yun po mga kapatid. No Yung honey. tinumis kasi, Pastor, sa kabanatuan, tuyot, no? Parang nginuya na matandang sa audio. Ano, black, ang tawag nila, black meat? Ano tawag? Oo, yung Ilocano. Yung sabaw parang natural ang kulay. Yung talagang dinugan, yung maitim. Pero kailangan po talagang lutuin masyado. Mainit. So ano po yung number 4? Napunta tayo sa dinuguan. Looking unto Jesus. Ang tignan mo ang ating Panginoon. Sino-sino po yung mga tumingin kay Lord? Si Stephen. Si Stephen, sis ay babatuin po hanggang mamatay. Pero nakatingin siya sa langit, nagpakita ang Panginoon. Diba? Lord, handa na akong mamatay. Even the Apostle Paul, ano sabi niya? The time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. So, nakatingin po sila
sa ating Panginoon. And even the 12 apostles, no? Yung 11 alagad kasama si Paul, mga minamahal, sila'y namatay na ang buhay nila inalay talaga kay Lord. Si Peter, ano pong history ng pagkamatay niya? Pabaliktad po na krus. Bakit? Hindi daw siya karapat-dapat na nakatayo yung krus niya. Kaya ibaliktad niya. No? Apostle John, si Apostle John po ay pinakuluan sa langis na kumukulok na malaking kawa. Hindi siya namatay, dinala siya sa island of Patmos. No? Ang dami po. Si Bartolome, binalatan po ng buhay. Yung iba po ay inihagi sa ilog, nilunod. Yung iba, inihagi sa bangin. Grabe, pinakaladkad sa kabayo. Grabe po mga kapatid. Na makikita mo na itong mga tao ito nakatingin sa Panginoon. Amen. So nawa, sa Kanya lang po tayo nakatingin. Maraming problema, maraming pagsubok. Lagi mong isipin, ang Panginoon nga nahihirapan. Ako pa. At tandaan po ninyo, pag nakakaranas tayo ng mga problema, pagsubok, kabigatan, pinabibigat ng Panginoon yung kaluwalhati ang inihahanda niya sa iyo, sa Kanyang kaharian, lalo't ikaw ay nagpapatuloy maglingkod sa gawain ng Panginoon. Amen. Alam niyo po mga minamahal, you can serve the Lord 1 day at a time, 1 week at a time, 1 month at a time, 1 year at a time. Nawa, next year, nandito ka pa rin. Next year, ang nasa maging 20 years na, 25 years na, hanggang sa dumating na ang Panginoon. Amen. Dahil alam natin talagang imminent, babalik na ang ating Panginoon. So ang inspirasyon po natin, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Meron daw pong isang musician, artist, siya po ay magaling mag-violin. Talagang pag nag-violin po siya, lahat ng mga audience nai-stand, nagagandahan, naaaliw, nagagalingan. At yung kanyang performance nung panahon po na yan, ay talagang ang mga tao po kung pumalakpak, halos 5-10 minuto. Pero nagtataka po sila, sapagkat yung artist po na yan, yung violinist po na yan, ay hindi po yumuyuko. Di ba? Pagka po pinapalakpakan po yung mga yumuyuko po silang gano'n. Siya po'y hindi. At nakita nila, nakatingin yung violinist doon sa balcony. Sa kasulok-sulokang balcony. Doon siya nakatingin. Tinignan nila. At nakita nila ang isang matandang lalaki na nagsimulang mag-upload. At doon lang po, nag-vow yung artist. Gusto niyang i-please yung kanyang master. Na master, teacher, yung tinuro mo sa akin, nag-excel ako, pinagbuti ko. At nagtagumpay siya. So mga minamahal, sa langit, nawa ang Panginoon natin pumapalakpak. Amen. Whatsoever we do, do all for the glory of God. Lahat ng gagawin natin, hindi dahil kay pastor, hindi dahil kay ate, kay mami, kay daddy, sasama yung mga bata sa church, dahil pinilit ni daddy, mami, hindi po. Kundi, pupunta kami sa church, maglilingkod kami sa Panginoon, magbabasa ako ng Bible, magbibigay ako ng tracts sa mga kaibigan ko, mag-i-invite ako sa offering ko, lahat po. Gagawin mo yan dahil kay Lord. Amen. Kaya marami mga churches, di ba, minsan may mga tisod-tisod, offense. Di ba? Ngayon daw po, yung marites, hindi na raw po uso yan. Di ba? Marites, latest, Maricel, cellphone mo, ganyan. Ang uso na raw po ngayon ay era. Iwasan daw po si era. Bungangera. Pitasera. Mukhang pera. So sabihin, maiiwasan po yan pagka nakatingin tayo kay Lord. Amen. Kaya po. Kasi ikaw ang inspirasyon ko. Right. Tutulungan ko ang aming pastor, ang kanyang pamilya. Ipopromote namin ang Ebanghelyo. Of course, mahirap pong hatakin yung mga Italiano. Pero baka yung Italiano may asawang Pilipino. Right. Sa trabaho, sa kalsada, dala po kayo ng trucks. Right. Amen. At hindi mo alam, ikaw ay magiging napakalaking bahagi sa tao na yan. Bakit? Wala kang ibinigay, kundi babasahin na yan. Wala kang ibinigay, kundi si Jesus Christ na siyang magbabago ng buhay niya. Magliligtas ng kaluluwa niya. Right. Tayo pong lahat ay yumukod tuhikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po for the messages
since this morning up to this afternoon, Lord, that we are in our worship service, our Thanksgiving worship, our anniversary service, Lord, to you, na ito nga po, Panginoon, ang dahilan bakit nagse-celebrate po ng 10 years anniversary ang Landmark Bible Baptist Church, Milan, Italy Mission. It is because of you, O God. You should be getting all the glory and all the honor. Not us, but it is you who deserve everything. Because you have been so faithful to us. You have been so faithful to your people, to these kids, to these couples, to these families presented in this worship hall. Panginoon, maraming salamat po. Lalong-lalo na po sa buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa amin. Mga tao kami makasalanang patungo ng impyerno. Subalit narinig namin si Jesus ay nagliligtas. Nagbibigay ng pagkakataong ma-born again kami, maging tunay mong anak, at isang araw, mayroon kaming pag-asa ng langit. At higit sa lahat sa mundong ito, yung langit na rin. Dahil ang presensya mo sa aming puso through the Holy Spirit, siya po yung nagpapalakas sa amin upang tapusin ang race ng buhay na ito.